Habang natutulog ang lahat, binabantayan kami ng isang nakatalagang mahinarya. Ang mahinarya ang tanging gising sa loob ng selda sa magdamag. Nagro-ronda, binabantayan ng mga inmate na posibleng bangungutin at iba pang aberya. Sakto alas 5, gising na ang mga residente ng Selda Gis. Nagsisimula ang bawat araw nila sa pagdarasal ng sabay-sabay. Pinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay nila sa langit. Medyo hirap matulog pero okay lang. Hindi pa sumisikat ang araw, isinabak na agad ako sa gawain. May tawag dito, housekeeping department. Ayun, nagtatawag na housekeeping. Nandito daw kasi ang itinuturing ng lahat na pinakamababang uri ng trabaho. Habang abala sa pag-aayos ng kanilang tarima ang mga kasamahan namin, walis na ako ng walis para matapos agad ang trabaho. Si Puri ang chairman ng housekeeping department. Siya ang umaalalay sa akin. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, arms straight, left side. Samantala, ang ibang inmates nagbabanat na rin ng buto. Pahinga muna saglit matapos magwalis. Pero pinabuelo lang pala ako ni Puri. Matapos palang walisin ang sahig, sasabunin ko naman ito at eskobahin. Kay Puri ko nalaman na tuwing Lunes, sabay-sabay silang nagja-general cleaning sa lahat ng selda. Strikto kasi ang bagong pamunuan sa kalinisan ng kapaligiran ng piitan dahil pinagmumulan raw ito ng iba't ibang sakit. Talaga namang tumatagaktak ang pawis ko sa pag-eskoba namin ng aming selda. Pero ang pinakamatinding linisan ay naghihintay pa sa amin ni Puri. Ang banyo o buyon kung tawagin dito sa piitan. Ito na marahil ang maituturing na pinakamaruming bahagi ng selda. Mula sa pader hanggang sa sahig ng buyon, dapat masayaran ng sabon. Maging ang inidoro, loob at labas, dapat ay masabon. At naman yan, dinanas namin, walang dinadaan yan dito. Sa dami na ng ginawa namin ngayong umaga, tila ba napakabagal pa rin ang pag-andar ng oras. Pasado ba sa ito? Pasado? Matapos ang general cleaning, naghalinhina naman sa pagbibigay ng aral ang iba't ibang sekta ng relihiyon. Nakita nyo ang sanggol. Sa loob ng maghapon, hindi bababa sa 3 grupo ang nangaral ng salita ng Diyos sa mga inmates. Itong religious group na ito, pangatlo na ito sa maghapon. Sabi ng mga kasama ko dito, pag Lunes, pagkatapos nung general cleaning nila, ng mga selda, wala na silang ginawa maghapon kundi makinig sa salita at aral ng Diyos. So, ngayon ilang oras na kaming nakikinig lang, wala kami ginagawa. Ay, standby lang. Para mabawasan ang init, naisipan ko na rin sumali sa grupong ito na nagtatahi ng beads na magiging bahagi ng isang export quality na tsinelas. Bahagi daw ito ng livelihood project na pinapairal sa loob ng Antipolo City Jail. Kumikita rin sila mula sa paggawa nito. Maliit lang ang Antipolo City Jail. Magkakadikit ang mga selda. Dito sa maliit na quadrangle, malayang nagtitipon-tipon ang mga inmate pagkatapos ng kanilang gawain. Ngunit ang katabi naming selda,
nananatili lamang sa loob ang mga residente nito. May sakit kasi silang TB o tuberculosis. Sa loob naman ng Celda 10, dito nakapiit ang mga presong nasa edad 20 pataas. Mga totoy pa itong may tuturing kumpara sa iba nilang kakosa sa ibang selda. Magpipitong taon na sa kulungan si Bunso. 14 anyos pa lamang siya nang maaresto at makulong dito sa Antipolo City Jail sa kasong paglabag sa Anti-Illegal Drugs Act. Isa sa mga veteranong residente ng selda, nakita na ni Bunso ang matinding epekto sa kanyang mga kasamahan na walang dalaw. Anong pakiramdam pag hindi ka dinalaw? Lulungkot ka. Parang iba nga iniisip. Nalimutan ng pamilya. Naalala. Nawala ng pag-asa dahil pakiramdam nila wala saan nila nagmamahal. Kaya yung iba, nakakasakit. Napabayaan yung sarili. Pag-iisa ako lang din, hindi mo maiwasan hindi mag-isip. Naintindihan ko naman kung ba't nila ako dinadalaw. Kung si Bunso naiintindihan raw kung bakit hindi siya dinadalaw, si Puri naman, tuliro at hindi matanggap na magpahanggang ngayon, ni anino ng malalapit sa kanya, wala siyang matanaw. Sa akin lang. Kahit naman lang sana isang beses, makipakita man lang niya sa akin na kahit na gawa ka ng pagkakamali. Nakagawa ko ng pagkakamali sa sarili ko. Kaya kahit minsan man lang, masilip man lang ako dito, buhay pa ako, okay pa ako. Ipinagdiwang ni Puri ang kanyang kaarawan nitong nakalipas na March 12. 5 taon na siyang nagbe-birthday sa selda. Ang isang problema is yung justice procedure. Yun ang unang nagiging problema ng mga inmates, yung pagproseso ng kaso. Ayon pa kay Ken, kadalasan mas matagal pa ang inilalagi ng isang inmate sa loob habang naghihintay ng hearing kaysa sa mismong sentensya para sa mga kaso. Habang binubuno mo yung ilang araw, ilang buwan, ilang taon, tapos yung proseso ng kaso mabagal. Kaya nagkakaroon ng problema yung inmates. Yung ibang walang kakayahan na umaasa lang sa hustisya, hindi nila nakakamit. Yung iba nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng dalaw, nawawalan ng mga mahal sa buhay. So yun ang nagiging problema. Halos kalahating araw din ang naubos ko para makumpleto ang trabaho. Ngunit nagawa ko na ang lahat. Tila mabagal pa rin ang takbo ng oras. Marahil dahil na rin sa limitasyon ng lugar na aking ginagalawan. Diba? May natitira pa akong isang wish. Maswerte ang ibang selda, mayroon silang telebisyon. Ang ibang inmate, nakikipagkaibigan na lang sa kabilang bahagi ng jail. Katapat lang kasi namin ang mga female dorm. Dahil hindi pwedeng magsigawan, nagsesenyasan na lamang ang mga nagliligawan. Isa daw ito sa pampabawas ng lungkot. Sa isang mundong siksikan at walang laya, malaking bagay na ang katiting na atensyon, kaunting malasakit. Kasi dito, kung didibdibin mo rito ng gusto yung pagkakakulong mo, masisira ulo mo rito eh. Ang hirap mo sabihin na ang kapatid mo mismo magiging dahilan kung